Basahin po natin ang ating mga Biblia dito po sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 38 hanggang 42. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. 39. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. 40. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit si Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinapabayaan ako ng kapatid kong maghanda ng mag-isa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. 41. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. 42. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Let us bow our heads, mga kapatid, na tayo manalangin. Ama namin Diyos, iniaasa po namin sa inyo ang mga aral na ito, ang mga salita mong ito na aming pag-aaralan, na ito po ay magturo sa amin at magbigay po ng karunungan sa amin. Tulungan niyo po kami na sa araw na ito, muli ka naming maramdaman sa pamamagitan po, Diyos, ng inyong pagkilos sa amin. Nawa, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu ay isang patuloy na kumilos po sa aming kalagitnaan. Basbasan niyo po ang inyong mga salita na ito po ay maging pagpapala sa aming mga buhay. Baguhin niyo po kami, maging aming mga pananaw at tulungan niyo po kaming maunawaan kung bakit ba namin kayo pinaglilingkuran. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin. Sumainyo ang kapurihan, ang kaluwalhatian at ang kadakilaan magpasa walang hanggan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang paksa po ng ating pag-aaralan, ang tamang paglilingkod. Maniwala man tayo o hindi, mga kapatid, hindi po lahat ng paglilingkod na inaakala natin na para sa Panginoon ay para sa Panginoon nga natin ginagawa. May mga paglilingkod, mga kapatid, na kung saan ay ginagawa natin ito dahil maaaring ikay napipilitan, at may mga paglilingkod na ito'y ginagawa mo dahil mayroong kang inspirasyon, at mayroong paglilingkod na ito'y ginagawa mo sapagkat ito'y para sa iyong sariling interes, at may paglilingkod na ito'y ginagawa mo para po sa iyo lamang sarili. Ito pong babae na ito na nagngangalang Marta, tinanggap niya po si Jesus sa kanyang bahay. At nung ito po ay kanyang tanggapin, ito pong kanyang kapatid na nagngangalang Maria ay umupo doon sa paanan ni Jesus. At sa pag-upo niya sa paanan ni Jesus, ay pinakinggan niya ang mga tinuturo ni Jesus. Sa buhay natin, sa realidad, mga kapatid, mayroon tayong kapupulutan na mga bagay sa aral na ito o sa kwentong ito. About po ito kay Marta at kay Maria. Ito pong si Marta, mga kapatid, pagdating ni Jesus, ay gumawa ng tinatawag na paglilingkod. No? Naghanda siya, mga kapatid, ng makakain nila. Ngayon po, mga kapatid, sa kanyang paglilingkod, ang sabi, ito pong si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod. At ito naman pong kanyang kapatid ay pinili na wag siyang tulungan. Kundi pinili ni Maria, mga kapatid, ay ang magaling na bahagi. Ano po yun? Ito po yung pakinggan ang itinuturo ni Kristo. Ngayon po, mga kapatid, dito po kay Marta, ito po ay sumasalamin sa ating panahon na kung saan may isip mo na kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon at naiisip mong para yan sa Panginoon, ay mabuti, di po ba? Pero sa kwentong ito, mabigyan na tayo ng linaw kung ano po ba ang ginawa ni Maria at anong klaseng paglilingkod ang ginawa ni Maria. Kasi hindi po lahat ng paglilingkod ay nasa tama. Ngayon po itong si Marta, mga kapatid, siya po ay naglingkod para naman kay Jesus eh. Pero nalilimutan natin sa aral o sa kwentong ito
meron pong tamang pagpili. Ito po ay nagpapakita na may tamang panahon para sa pagganap o paglilingkod. At may tamang panahon o oras sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa oras, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay inihahayag at itinuturo, dapat ihinto ang lahat ng bagay at pakinggan kung ano ang itinuturo. Hindi porket may ministry ka, ayan ay gagawin mong lisensya para pagtakpan ang dapat mong unahin sa buhay mo. Mahalaga po ang salita ng Diyos at yun ang nakita ng kanyang kapatid na si Maria. Pinili niya. Hindi talaga siya tumulong, mga kapatid, doon sa kanyang kapatid na si Marta habang naghahanda. At itong si Maria, mga kapatid, nasa paanan ni Jesus nakikinig. Para sa pagpapaalala sa lahat, hindi po lahat ng gumaganap ng tungkulin o gumaganap ng paglilingkod ay nasa tamang katayuan o nasa tamang pagpili. Hindi po lahat. Alam niyo, mga kapatid, medyo masakit itong aking sasabihin. Totoo po ito. At nag-i-exist po ito. Marami pong mga Kristiyano sa ating panahon. Ako po ay tumutukoy na doon sa mga matatagal na. At kung ikaw ay kinukonsidera mong matagal ka na, para sa iyo ang mensaheng ito ng Panginoon, hindi po galing sa akin ito. May mga tao po na matatagal na sa church na mas mahal nila ang pagtupad sa tungkulin kaysa piliin ang nararapat na dapat piliin. Ano po yun, mga kapatid? Ito po yung mga pagkakataon na mahal natin ang ministry natin, pero hindi natin lubusang minamahal at nakikilala ang nagbigay ng ministry sa atin. Minsan, mahal na mahal mo, punasan yung mga gamit sa pasimbahan, yung iyong Bible sa loob ng bahay, inaagyo na, hindi mo pinupunasan kasi hindi mo nga binabasa. At ito po ang realidad. May mga musisyan pagtapos tumugtog, pagdating sa likuran, pagkatapos tumugtog, nagpipintuhan, kumakain. Totoo yan, mga kapatid. Kailan po ba tayo mapapasok o marirealign sa tuwing tayo po ay nakikinig ng salita ng ating Panginoon? Kaya ni Marta, mga kapatid, kung sa mata ng tao at pag-iisip ng tao, tama yung kanyang ginagawa, naghahanda siya eh. Para sa Panginoong Isus dumating sa kanila eh. Pero sa kabilang banda, mga kapatid, hindi niya napansin. Minsan nga lang dumating si Jesus, yung aral, hindi niya pa nasundan. Minsan lang po ang salita ng Diyos na may ihahayag sa atin sa sobrang busy natin, pero hindi pa natin nasusundan ng maigi. Hindi pa natin napapakinggan ng maigi, mga kapatid, dahil may iba pa tayong ginagawa. Alam niyo, mga kapatid, kung ang pagganap sa mga tungkulang ito, ang paglilingkod, hindi po ito. Ginagamit ka lang ng Diyos na instrumento para gawin mo ang bagay sa ikaluluwalhati ng Diyos. Dahil ang paglilingkod, pag sinabing paglilingkod, meron kang ginagawa na para sa Diyos na ipinagagawa niya sa iyo. May pinagagawa sa iyo, Diyos. Kahit anong tugtog mo dyan, mga kapatid, pagbaba dyan, nagtutungit ka pa rin, o sisigarilyo ka pa rin, o nagiinom ka ng palihim. Sa kabila ng nasa ministry ka, mga kapatid, hindi yan. Dahil ang paglilingkod, mga kapatid, hindi po dyan natatapos, hindi po dyan nag-uumpisa at nagtatapos. Ang paglilingkod, pag nasa baba ka na, nasa labas ka na ng simbahan, sa oras ng pagpili, sa oras, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay inihahayag, wala kang ibang dapat piliin kundi ang makinig. Do not follow what you feel, follow what you know. Kasi po yung nararamdaman po natin, hindi po palaging tama. Kasi minsan yung nararamdaman natin, ipapahamak po tayo. Ang i-apply natin sa ating buhay kung ano ang nalalaman natin sa salita ng Diyos. Amen. Halimbawa, nasa sitwasyon ka na, mga kapatid, na hiyang-hiya na ako sa Panginoon, ayoko na magsimba, hindi matanggal-tanggal ang aking bisyo.
Nahihiya na ako. Nararamdaman mo lang yun. Pero ano ba ang alam mo sa salita ng Diyos? Ano ba ang alam mo na sinasabi ng Panginoon para sa iyo? Hindi ba't ang sinasabi ng Panginoon sa atin, itinuturo sa atin na tayo po ay magpakatibay sa pananampalataya, patuloy tayong umasa, patuloy tayong mga kapatid na maglingkod. Yan ang aral ng Biblia eh. Pero ikaw po ay nasasakop ng iyong nararamdaman dahil sa kasalanan, dahil sa kahihiyan, dahil mga kapatid sa mga negatibong nararamdaman natin, minsan nagdidesisyon na tayo ng bagay na hindi naman nakasulat sa Biblia at paboritong-paborito ng tao na nawawala po sa linya ng Diyos ang piliin ang mga bagay na hindi tinuro ni Kristo. Amen. Ang daming ganun. Pag na-offend sa church, aalis. Hindi naman yan tinuro ni Kristo. Pag nasaktan sa preaching, maghahanap ng kakampi. Hindi naman yan ang itinuro ni Kristo. Kapag masyado ng masakit at iniisip mo, pangalan mo na lang ang babanggitin, sasama ang iyong loob, hindi naman yan ang itinuro ni Kristo. Dapat doon tayo sa itinuro ni Kristo. Kasi yung nararamdaman natin na offensement, nararamdaman po natin na nasasaktan tayo sa preaching, nasasaktan tayo, natitisod tayo sa ating mga kapatid, natitisod tayo sa ating pastor, natitisod po tayo sa ating church. Hindi po solusyon ang mag-backslide. Hindi po solusyon ang magtanim ng galit. Hindi po solusyon, mga kapatid, ang umalis sa church. Amen. Hindi yan ang itinuro ni Kristo. Doon tayo sa itinuro ni Kristo. Kaya nga mga kapatid, paano mo malalaman kung ang isang tao ay mapagpatawad? Sa oras na kaya niyang magpatawad, hindi po nagtatapos doon. Dahil ang tunay na nagpapatawad, kahit hindi ka patawad-tawad ang ginawa sa iyo ng tao, magpapatawad ka kahit sa ayaw mo at sa gusto. Bakit? Yun ang turo ni Kristo eh. Gaya nito, igalang mong iyong ama't ina, aral ni Kristo. Kahit na ikaw po, sobrang sakit ang ginawa sa iyo ng iyong magulang na hindi ka tanggap-tanggap, napagsabihan ka o napahiya ka sa harap ng maraming tao, o may ginawa sa iyo na hindi maganda, na feeling mo talagang namumuhi ka na sa kanya, mga kapatid. Hindi yan itinuro ni Kristo. Na ikaw ay magtanim ng galit o sama ng loob. Hindi po yan itinuro sa atin. At wala pong itinuturong ganyan. Kailan mo igagalang iyong ama't ina? Kapag binilahan ka ng iPhone? Kapag binigyan ka ng gusto mo? Paano kapag hindi nila mabili ang gusto mo? Paano kung hindi nila maibigay ang pangangailangan mo? Doon mo isusukat, doon mo ipagbabasi, mga kapatid, ang pagbibigay mo ng respeto at paggalang sa kanila. Hindi po. Kahit sa mga panahong hindi ka tanggap-tanggap ang pananalita na narinig mo sa iyong magulang, bunga ng katigasan ng ulo mo, kailangan mo pa rin silang irespeto. Hindi mo sila pwedeng itakwil dahil hindi yan turo ni Kristo. Kaya nga masusukat ang ating pagsunod doon sa tinatawag na pressure. Hanggat hindi ka dumadaan sa pressure, mga kapatid, hindi mo mapapatunayan na marunong kang gumalang sa iyong magulang. Hindi mo mapapatunayan, mga kapatid, na ang iyong magulang ay kaya mong irespeto o mahalin kung hindi ka dadaan sa pinakamatinding pressure ng buhay mo. Dahil yung pressure na yan, mga kapatid, ang bumabalat sa pagkatao natin para matukoy, makita kung talagang ikaw ay dalisay. Minsan akala natin gaya sa kasal, pag mag-asawa, nagsumpaan, hirap at ginhawa, sa kagutuman, sa kabusugan, etc. Hindi po nasusukat ang mabuting pagsasamahan kapag may magandang pagkain, maayos na tirahan. Hindi po ganun yan, mga kapatid. Ang pinakamasalimuot, pinakasadsad na sitwasyon ng buhay, doon po makikita ang tunay na pagmamahalan. Hindi po sa panahon, mga kapatid, na nakasakay ka ng motor. Doon, sa panahong asin ang ulam ninyo, dalawa pa rin ba kayong kakain na magkasama? Hindi yung kapag asin na iiwan mo ang iyong asawa. Sino sabi ito sa asawa ko na ako yun Nagpapakita lang ako, mga kapatid, nagbibigay lang ako ng halimbawa. Sa asin, sa toyo, sa suka, nagsama kayo. Later on yun, asin, toyo, suka, may karatin na yun.
Minsan mga kapatid, kailangan talagang isadsad. Minsan puputpurin ka na makita ka ng Diyos kung susunod ka o hindi. Kaya nga ako mga kapatid, sa totoo lang, dumadating sa punto na ang pressure. Minsan yung pressure mo at yung emosyon mo ang nagpapakawala sa'yo. Ano ibig ko sabihin? Dahil sa pressure, nag-iisip din po ako mga kapatid, kaya ninyo, pare-pares tayong tao, nag-iisip akong kumawala. Pero kapag naaalala ko, do not follow what you feel, follow what you know. Sundin mo ang sinasabi ko. Yan po ang nagkikising sa akin mga kapatid. Kasi may sinabi ang Diyos. Yung sinabi ng Diyos, yun yung ating panghawakan. Wag po yung sinasabi ng tao. Wag po yung nararamdaman natin o yung emosyon natin. Dahil sa oras na nagdesisyon tayo out of our emotion, mga kapatid, ang damage niyan, ang patutunguhan mo, mga kapatid, maaaring pagsisisihan mo. Dahil yung minsang desisyon ng buhay natin, minsang emosyon, minsang pagsasalita, mga kapatid, ay magdudulot ng napakalaking damage. At dadating ang panahon, mga kapatid, hindi mo na mapapawi ang sitwasyon. At darating ka na lang sa sitwasyon, aalalahanin mo, kung hindi ko lang sana ginawa yon, kung hindi ko lang sana pinili yon, kung hindi ko lang sana ganito, etc. Gaya sa paglilingkod sa Diyos. Kung pinili ko lang sanang makinig sa salita ng Panginoon, hindi sana ako ampaw sa church, hindi lang ako nakamaya, nagtatampo na ako, hindi na ako nagsisimba. May mga taong ganyan, hindi lang nakamayan, hindi napansin. Ganito pala mga tao dito sa simbahan. Tatanungin muna kita. Bakit ka ba naglingkod sa Diyos? Ano ang rason ng paglilingkod mo sa Diyos? Hindi ba't kaya tayo nandito dahil gusto nating maligtas? Yung tao na na-offend ka, gusto niya rin maligtas. Pero bakit ang tinatanim mo sa puso mo doon sa taong nagagalit ka o taong may galit sa'yo? Bakit iba yung iyong ginagawa? Doon sa pinagagawa sa'yo ng Diyos. Mga kapatid, ang offensement ng buhay, ang lahat ng negatibong nangyayari sa church, mga kapatid, kahit pa sa church na ito, hindi ito ang dapat na ginagawa nating dahilan para lumayo sa Diyos. May kasiraan tayo, pare-pares tayong sira. Pare-pares tayo, mga kapatid, may mga kakulangan. Diba? Ang importante lamang dito, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, gawin po natin kung ano ang natitiyak nating tama na nakasulat po sa banal na kasulatan. Doon po tayo sa nakasulat. Nakuha natin, mga kapatid. Doon tayo sa nakasulat. Huwag tayo babase, mga kapatid, doon sa ating pakiramdam. So sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, kung ibig nating makapaglingkod ng maayos, tatandaan niyo po, ang ating pinag-aaralan, ang tamang paglilingkod, hindi ka po makakapaglingkod ng tama sa maling kapamaraanan. Akala natin, mga kapatid, pag sinabing paglilingkod, naisip mo para sa Diyos ay itatanggapin ng Diyos. Hindi po. Hindi lahat ng hain nating inihahain ay tinatanggap ng Diyos. Halimbawa, sa isang senaryo, outreach. Nasaktan ako dahil hindi ako sinama. Hindi na ako sasama. Hindi na ako inantay. Mag-outreach ako mag-isa. Di ba? Kung sa isip ng tao, tama yun, may mga maliligtas. Pero tanong, ano ang nagtulak sa iyo mag-outreach mag-isa? Hindi ba't yung galit mo? Hindi ba't yung tampo mo? Di ba? Kasi kung nasa natural na aspeto ka ng pananaw, dapat wala pang pagtatalong naganap, wala pang pagtatampuhang naganap, ay, para maparami natin yung ano, kayo na muna, kaya ko naman mag-isa eh. Di ba nasa tama? Nasa tama eh. Pero dahil sa hindi mo nagustuhan, yun yung nagtulak sa iyo para sa isa pang another na paglilingkod, nasa mali ka, kapatid. Hindi ganun yun, mga kapatid. Hindi ganun ang tinuturo ng Biblia. Oo, maaaring may maligtas kang tao. Maaaring may mahatak ka. Pero kamusta ang attitude mo sa harapan ng Diyos? Kamusta ang puso mo sa harapan ng ating Panginoon? Napaka-importante, mga kapatid, na saliksikin natin ang ating paglilingkod. Kung ang paglilingkod ba natin ay nanggagaling sa natural na paraan at ipinagagawa ba sa iyo ng Panginoon? Kasi kapag ang isang paglilingkod sa Panginoon ay pinagagawa sa iyo ng Panginoon, mga kapatid, natural na natural magbubukas ang mga pinto para sa iyo.
Hindi mo kailangan, mga kapatid, bungkalin ang mga pinto at pumasok ka dyan ng sapilitan. Lahat ng pintong nakabukas o nakasara, mga kapatid, bubuksan ng Diyos pagka yan ay kalooban niya. Pero kapag hindi niya kalooban, mga kapatid, huwag mong tangkaing buksan ang pintuan na hindi para sa iyo. Pag nakasara yan, mga kapatid, walang ibang makakapagbukas dyan. Pero kapag yan ay binuksan mo, mga kapatid ng sapilitan, mapapasama ka. Later on, baka magtanong ka, tinawag mo ba talaga ako, Panginoon? Oo, tinawag ka ng Diyos. Tinawag ka. Ang problema lang, pagtawag sa iyo ng Panginoon, hindi mo ginawa kung ano yung bagay na pinagagawa niya sa iyo. Mga kapatid, matuto tayong makinig bago maglingkod. Kung gusto nating makapaglingkod ng tamang paglilingkod, matuto ka munang makinig sa Diyos na iyong paglilingkuran. Kasi paano mo paglilingkuran ang Diyos kung hindi mo sa lubusang kilala? Hindi mo lubusang kilala o nalalaman ang kanyang mga kautusan. Hindi mo lubusang nalalaman kung saan siya nagagalit, kung saan siya natutuwa, mga kapatid. At hindi mo rin alam kung ano ang mga binababa niyang utos sa iyo, personal. Dapat alam mo yon para makapaglingkod ka ng tama sa Panginoon. Kailangan nating makinig. Gayon din, mga kapatid, hindi ka makakapaglingkod ng maayos sa harapan ng ating Panginoon kung hindi mo pakikinggan, mga kapatid, ang kanyang aral, ang kanyang mga pinagagawa, ang kanyang mga palatuntunan para makapaglingkod ka. Ano mang bagay ang natututunan natin sa salita ng Diyos, hindi po maaalis yan sa inyo kahit ng batalyon ng demonyo, mga kapatid, ang humarang dyan para yan ay hilahin sa iyo. Hindi yan mawawala sa iyo, mga kapatid, na may isa lamang bautismo sa pangalan ni Jesus na natutunan mo. Yayakapin mo yan, mga kapatid, hanggang kamatayan mo, na mayroong iisa lamang Diyos na ang pangalan ni Jesus. Yayakapin mo yan hanggang kamatayan mo, mga kapatid. Dahil yan ay natutunan mo. Kahit may isa pang estrangherong propeta na nagbubuhay ng patay at sabihin, sumama ka sa akin. Ako bumubuhay ng patay, ang pastor mo hindi, ipis niya hindi makabuhay. Dito, sumama ka sa akin, nasa akin ng Panginoon. At tandaan nyo, hindi po lahat ng gumagawa ng himala ay sinasamahan ng Diyos. Hindi po lahat ng magagaling magsalita ay sinasamahan ng Diyos. Napakalaking halimbawa, mga kapatid, ang propesya. Ang sabi ng Biblia, kung maaari, pati ang mga hinirang ay maliligaw. May mga lilitaw na pula ang propeta na magpe-perform ng maraming kababalaghan na ikaw, mga kapatid, ay kung mahina-hina ka at wala kang alam sa aral, maniniwala ka, madadala ka. Kaya nga sabi sa propesya, kahit ang mga hinirang ay maaaring mahila. Nakuha ninyo, mga kapatid? Kaya dito nyo makita na ang isang mga ngaral o isang propeta, kahit bumuhay ng patay, hindi yan basihan. Hindi yan sapat na basihan na sinasamahan siya ng Diyos. Hindi porket feeling mo anointed ang nagsasalita, feeling mo nakaka-bless, sinatayo ka ng balahibo, mga kapatid. Hindi lahat ng naririnig natin na nakaka-bless ay ka-bless-bless ang buhay pagbaba sa pulpit. Totoo po yan. Meron po talagang napakahuhusay, mga kapatid, sa salita o pananalitang pangtao, ang huhusay. Mahusay silang mangaral. Pero makikita mo na umiinom ng beer. Umiinom ng beer. Nakakita po ko niyan, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, ang basihan natin, aral. Kahit gaano kagaling, kapag hindi nakasulat, huwag natin tanggapin. Napaka-importante po niyan, mga kapatid, na atin pong tatanggapin lamang ay ang mga aral ni Kristo. So, ano po ba talaga ang tamang paglilingkod? Una po, hindi po tayo makakapaglingkod sa Panginoon kung hindi po natin pakikinggan ang instruction sa tamang paglilingkod. Kasi sa pakikinig ng salita ng Diyos, doon po ibinibigay ang instruction para makapaglingkod tayo ng tama, mga kapatid. Ang tamang paglilingkod ay nasa oras ayon sa kalooban ng Diyos. Nasa tamang oras at panahon ang paglilingkod. Lagi niyo pong tatandaan ito, mga kapatid, nasa tamang oras at panahon. Ano po ibig ko sabihin, mga kapatid? Halimbawa, ang dami mo nang natututunan, ang tagal mo na sa church, bakit ganun?
Hanggang ngayon, hindi pa rin ako ginagamit sa gawain. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nararanasan mag-MC. Hanggang ngayon, hindi ko pa nararanasan tumugtog o umawit. Bakit ganun? Feeling ko, ayaw nila sa akin. Alam niyo mga kapatid, ito lang po. Kung talagang panahon mo na, ang Diyos ang magbubukas ng pinto para sa iyo. Hindi mo pwede mga kapatid pilitin at pwersahin na nagpaparinig ka pa sa leader mo na pwede na ako. Kaya ko naman eh. Hantayin mo mga kapatid na ang Diyos ang magbukas ng pinto sa iyo. Dahil hindi po bulag ang Diyos para hindi makita kung handa ka na ba o hindi. At alam po ng Diyos sa kanyang ginagawa. Ipapadaan niya po yan sa kanyang lingkod bago makarating sa inyo. Huwag po natin isipin mga kapatid na hindi nila nakikita yung halaga ko. Marunong naman akong tumugtog. Marunong naman ako umawit. Hindi po ganun yun mga kapatid. Hindi yun ang basihan. Dahil tinitignan ng Diyos kung handa ka na ba o hindi. Oo, handa ka. Na may skill ka mga kapatid. Pero spiritually kaya handa ka. Emotionally handa ka kaya mga kapatid. Kailangan natin mga kapatid maintindihan. Antayin mo ang Diyos ang magbigay. Dahil kapag ang Diyos ang nagbigay mga kapatid, hindi po yun magkakamali kailanman. At kapag ang Diyos ay nagbigay, laging nasa tamang panahon yun mga kapatid. Pag ang Diyos ay nagbigay, lagi po yun ikakabuti mga kapatid. Kapag ang Diyos ang nagbigay mga kapatid, kahit sandamukan na batalyon ng demonyo ang humarang mga kapatid, na palagi kong inuulit-ulit sa inyo, hindi nila magagawang harangan ang bagay na itinakda ng Diyos para sa iyo. Pag itinakda ng Diyos mga kapatid, mangyayari po yan. May mga panahon nga na kapag nangyari na, feeling mo hindi ka pa handa Feeling mo, pastor, hindi pa po ako handa. Mali ka. Once na ituro ka ng iyong pastor, once na ituro ka na gumanap sa tungkulin, feeling mong hindi ka handa, nagkakamali ka. Dahil yan ang tamang panahon para sa'yo. Nararamdaman mo yan dahil nasa laman ka, na kinakabahan ka. Pero hindi mga kapatid, ikaw ay gagamitin ng Diyos sa paraang hindi mo lubos ang nauunawaan. May mga panahon na mamamangha ka. Bakit niya ako gagamitin? Ganitong tao lang naman ako. Mga kapatid, gagamitin ka ng Diyos. Bakit po? Naging katulad ka kasi ni Maria. Nakinig ka muna. Nag-invest ka sa pakikinig. Nag-invest ka para matuto. Kaya nung ikaw po ay natuto at marami ka nang nalalaman mga kapatid, ito na ang panahon mo para pakawalan ka ng Diyos. At kapag sa oras na pakawalan ka ng Panginoon, sigurado mga kapatid, napakalaki ng impact na magagawa mo mga kapatid sa gawain ng ating Panginoon. Ang dapat natin gawin, makinig ng makinig. Dumalo ng dumalo. Maging katulad tayo ni Maria, na kahit napaka-importante ng ginagawa natin, marunong tayong pumili ng mas tamang piliin, na kaya mong iwan, na kahit na minsan nagagawa mong pabayaan kahit yung sarili mong trabaho, dahil gawain ng Diyos, pupunta ka dahil may katulad kang espiritu ni Maria. Dahil si Maria mayroong kakayanan. Marami po sa kakayanan at kapasidad para tulungan ang kanyang kapatid at iwan si Jesus doon na nakaupo. Pero hindi niya ginawa. Nanatili siya sa paanan ni Jesus at nakikinig siya. Dahil, alam niyo mga kapatid, I believe, lahat ng napakinggan niya ay pinakinabangan niya hanggang kamatayan niya. Kaya kung tutusin, kahit gaano ka kagaling sa ministry, kung walang laman ang iyong isip ng mga salita ng Diyos, walang laman ang puso mo ng mga salita ng ating Panginoon, kaprasong pagsubok, problema, aalis ka rin. Katulad ka rin sa iba. Lalayo ka rin mga kapatid sa presensya ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito mga kapatid, lagi natin piliin ang tama. Ako po ay nananawagan sa inyo sa kabuuan ng iglesia sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Akin po itong sinasabi sa inyo. Daluhan niyo po ang mga gawain ng Diyos. Sa katapus-tapusan,
Pagtunog ng trompeta, mga kapatid, may matuwid na Diyos na huhukom sa ating lahat kung sino ang makakasama sa rapture. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, kung nakikita natin ang ating mga sarili na tayo po ay laging kulang, nagkukulang po tayo sa paglilingkod, hindi tayo dumadalo, hindi dahil sa hindi tayo dumadalo, kundi pinipili natin na huwag dumalo, pananagutan mo ang iyong sariling kaluluwa. Hindi po ako nagtataka. Bakit may mga tao na paulit-ulit mong ina-encourage, lalakas sandali, 2 linggo, babalik ulit sa pagiging mahina. Paulit-ulit, kamustahin mo, i-review mo ang buhay mo. Kamusta ang prayer life mo? Kamusta ang devotion mo, kapatid? Kamusta ang pagdalo mo sa gawain? Dito pa lang, mga kapatid, masusukat na ang prayer life mo. Kung bagsak ang prayer life mo, sa umpisa pa lang ng pagising sa umaga, hindi ka nananalangin. Sa oras na nagdidesisyon ka, hindi ka nananalangin. Hindi mo itinatagubilin sa Diyos ang iyong plano. May problema ka, kapatid. Yung prayer life natin ang nagdidictate ng buong araw natin. Kaya kapag ka ang prayer life mo, wala kang panalangin sa buong isang araw, ang isang araw mo, hindi ako magtataka para kang hindi Kristiyano. Sa mga nag-aaway, sa mga may mga pinagtatalunan, hindi ka makakapagpatawad kung wala kang prayer life. Never yan, mga kapatid. Dahil kapag nananalangin ka, kung may tama kang puso, laging bukas ang iyong loob. Lord, ang hirap po nito, pero gagawin ko para sa inyo. Tulungan niyo po ako, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob. At kung mahirap ang sitwasyon, napakahirap at napakalabo, imposible na magkaayos. Panginoon, ibinibigay ko na sa iyong kamay. Ikaw na po ang sambahalang kumilos. Ikaw na po ang sambahalang gumalaw. At dahil bukas ang iyong puso, kapatid, kahit abuti ng 10 taon, hindi babali ang Diyos sa kanyang sinabi, kung ikaw ay tatawag sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo lubusang nauunawaan. Kaya nga may mga pagkakataon, magtataka ka, napaka-imposible, pero nagkaroon ng daan. Totoo. God will make a way. Gagawang Diyos ng paraan sa panahon na parang wala ng paraan. Sa oras na ito, mga kapatid, maging katulad po tayo ni Maria. Pakinggan natin ang salita ng Diyos, i-apply natin ang salita ng Diyos, at saliksikin po natin, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon. At sa oras na ito, mga kapatid, ibinibigay ko po ang pagkakataon sa inyo na ipahayag sa Panginoong Diyos ang inyong pagpapasalamat, ang inyong pagpupuri na nararapat sa ating Panginoon. Purihin po natin ang ating Diyos.